Magandang araw mga kaibigan. Bigyan pa rin natin ng reaction ngayon yung speech ng Pangulong Marcos sa election rally sa Ilocos Norte, I think Lawag ito. May nagpadala sa akin na message na subscriber ko. Sabi niya, "Sir, ito yung speech ni BBM sa Lawag. Pinadala ng pamangkin ko." So, pinadala niya sa akin post ng Inquirer.net na kung saan nandito ang part ng speech ng Pangulo. Basahin natin ha. Sabi ng Inquirer.net. President Ferdinand Marcos Jr. now is speaking before the crowd at the Centennial Arena in Lawag City. Parang, ito na yung speech, parang ang hirap makapaniwala na nasa kampanya na naman tayo. Kami lang ang may kumpletong tiket mula sa senador hanggang sa mga lingkod bayan sa maliliit na bayan. Hindi pangkaraniwan ang aming kandidato. Hindi katulad ng nakikita natin sa ibang partido, hirap na hirap makakuha ng kandidato. Ito naaawa rin ako sa aming mga katunggali dahil nagmamakaawa para lang makakuha ng magagaling na kandidato. Yung iba, ito na, pinabili lang ng suka, nabigyan na ng Certificate of Candidacy. Ito po yung nakakatawa. I hope this is true Hindi ko narinig yung speech niya. Kaya lang marami nang nagre-react itong portion na ito na pinabili lang ng suka, nabigyan na ng Certificate of Candidacy. So, pinagmamayabang ng Pangulo na pinaka-the best daw ang kandidato ng bagong alyansa. At sinasabi ng Pangulo, kailan ba yun? Convention nata ng Partido Federal ng Pilipinas. 12-0 daw ang magiging resulta. Dahil magagaling, the best, pinaka-the best ang kanilang mga kandidato. So, nakakatakot naman yun. Matotoo kaya na maging 12-0? Wala nang pag-asa ang ibang grupo na manalo. 12-0 daw sila So, meron akong nabasang comment dito sa pinabili lang ng suka. Tingnan natin ang kalidad ng kandidato ng PDP o Duterte Camp. Dong Zaaz. Ito, comment ni Dong Zaaz. Zenas. Opposition candidates, pinabili lang ng suka. Yan. President Marcos. Wow nagsalita ang dropout. Let's fact check bungit. Malala nyo nung 2022 na kampanyahan sa election, isang issue against kay candidate BBM. Hindi siya nakatapos ng college. Hanggang third year lang ata, certificate of something lang, hindi diploma. Kaya tinatawag siya nga dropout. Tayo namang mga sumuporta sa kanya noong panahon ng election ng 2022, pinabayaan lang natin yon. So, fact check daw yung mga kandidato ng PDP. Number 1, sabi niya, Marcoleta is a lawyer. LLB, Bachelor of Laws, and Masters in Law, and then a congressman. So, matatawag ba si Marcoleta na pinabili lang ng soka? No way. And then, Bundok, lawyer. Hinlo, lawyer. Rodriguez, lawyer. Si Atty. Vic, hindi lang basta-basta lawyer. Presidente siya ng trial lawyers entire the Philippines. Ganon. At saka yung kanyang law firm. Grabe, ang kliyente niya buong bansa. All over the Philippines, ang kanyang law firm. Yan po si Atty. Vic Rodriguez.
Kibuloy, Doctor in Theology and Philosophy. Doctorate. De La Rosa, aside from a PME graduate and Four-star General, ano pa ito si De La Rosa? Doctor in Public Administration. Wow, ngayon ko lang nalaman to ha. Go. Business Administration and Local Government Administration, Senator. Ong, to, matindi si Dr. Willie Ong, medical doctor and a cardiologist. Ako personally, laking utang na loob ko kay Doc Willie Ong dahil sa kanyang mga tips, health tips sa kanyang vlog. Nagkaroon ako ng radical life change, lifestyle. Kaya ako, sure na sure, iboboto ko si Dr. Willie Ong. Of course, halos lahat itong PDP lineup. Mata, medical doctor and pediatrics. Grabe. Lambino, lawyer and public administrator. Gonzales, former defense secretary. Oh, mabibigat pala itong kandidato ng PDP laban. So, I don't know kung sino yung tinutukoy ng Pangulong Marcos Jr. na mga kandidato, binigyan lang ng, pinabili lang ng suka, nandyan na yung certificate of candidacy. Anyway, parte yun sa politika. Asaran o siraan, that's part of politics. Bahala na ang taong bayan na humusga. So, yung sinasabi ng Pangulo na 12-0, I don't know kung papaano mangyayari ito. Kasi, yung latest na Pulse Asia Survey, ang pumasok na wala sa lineup nila is Bentolpo. Wala man sa kanila si Bentolpo. Willie Rebillame, hindi man nila lineup. Bongo, Senator De La Rosa, 4. So, 8 lang sa kanila. Si Senator Amy pa nga, independent. Si Senator Lacson, independent. Nag-declare. So, paano maging 12-0? Pasok itong, very consistent itong 4. Sa lahat ng mga surveys, pumapasok. So, tignan natin anong resulta sa eleksyon kung mananalo ang mga pinabili ng suka.